ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Dear Papa Dudut, malugod ko po kayong binabati ng isang magandang araw. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa ngayon. Ero na lamang po ang itawag ninyo sa akin, 29 years old. At ang ibabahagi ko po sa inyong kwento ay ang love story namin ng babaeng minahal at pinagkatiwalaan ko, si Laika. Kami ni Laika ang isa sa mga maswerteng magkasintahan. Tumagal ang relasyon ng 10 taon. Maliban sa 10 taon na relasyon namin ay matagal na rin kaming magkaibigan na dalawa. Nagsimula ang lahat nung nag-aaral pa lamang kami sa college, Papa Dudut. Magkasama kami sa isang department ni Laika. Mas nauna ako ng 1 taon kesa sa kanya, pero dahil karaniwang nasa isang building lang naman, ang mga kaklase namin ay lagi kaming nakakasalubong sa hallway at nagkikita sa eskwelahan. Bukod dito ay pare-pareho din ang mga kaibigan at kaklase naming dalawa. Dahil doon ay unti-unti rin kaming napalapit sa isa't isa, Papa Dudut. Maganda si Laika, maliit siya at kulot ang buhok niya. Tahimik sa umpisa pero kapag nakagaanan mo ng loob ay napaka makulay ng personality nito. Ang pagkakaibigan namin yon ay nakabuo ng pag-iibigan. Niligawan ko si Laika at bagamat takot na pumasok sa isang relasyon dahil first time lang naming pareho, ay sinagot pa rin niya ako, Papa Dudut. At doon na nga nagsimula ang love story naming dalawa, Papa Dudut. Happy anniversary, babe ko! Oh, salamat babe. Pasensya ka na, babe ah. Itong maliit na cupcake lang kinaya ng budget ko. Alam mo naman ngayon, bayaran na naman ng tuition, kaya wala akong pera. Salamat. Pero sana hindi ka na nag-abala pa. May intindihan ko naman eh. Pareho pa tayong estudyante kaya okay lang kahit walang regalo. Pero syempre gagawan ko pa rin ng paraan para maging special tong araw na to para sa atin. Yun nga lang, pasensya ka na ulit kasi nayupi itong box ng cupcake mo. Hindi na tuloy presentable tingnan. Ano nga bang nangyari dito? Siksikan kasi sa MRT. Naipit nung katabi ko. Okay lang, wag mo nang alalahanin. Hindi naman importante yan eh. Ang mahalaga, nandito ka. Nakakatuwa no? Nung naging tayo parang hindi makapaniwala ang lahat tapos tingnan mo ngayon, 1 taon na tayo magkasama. Oo nga eh. Paano ba naman kasi? Hindi inaakala ng lahat na magiging close tayo. Hindi naman kasi malabong mangyari yun, nasa isang department tayo eh. Tsaka magkakakilala naman halos lahat na nandito sa school na to. Ang liit ng eskwelahan natin eh. Kung sa bagay. Babe, sa tingin mo, ganito pa rin ba tayo ka-sweet once na nakapagtapos na tayo? Oo naman. Bakit? Sa tingin mo may magbabago pa ba? Well, sabi nga nung iba, puppy love lang daw tong meron tayo. Hindi pa raw masyadong mature ang pag-iisip natin para sa totoong relasyon. Naniniwala ka naman sa mga pinagsasabi nila. May punto din naman sila. Totoo nga naman na bata pa tayo. Pero what if nasa totoong buhay na tayo? Yung tipong may sarili na tayong trabaho, may malalaki na tayong problema, iba na priorities natin. Sa tingin mo, maaalagaan pa ba natin tong relationship natin? Oo naman, maaalagaan natin to. Malaki ang tiwala ko na tatagal tayo kasi alam ko sa sarili ko na aalagaan kita. Hindi ko hahayaang masira kung ano man ang meron tayo ngayon. Sana nga walang magbago sa atin. Kung totoo man tong nararamdaman natin para sa isa't isa, hindi malabong magtagal tayo. Pero nasa sayo na lang din naman yun kung ako pa rin ba ang pipiliin mo kapag may dumating ng mga pagsubok sa relasyon natin. Syempre naman, ikaw pa rin pipiliin ko. Talaga ba? Oo naman, sira ulo. Syempre mahal kita eh. Mahal kita, babe. Patunayan natin sa kanila na kaya nating tumagal kumpara sa inaakala nila.
Oo naman. Kung pwede lang magpakasal na ngayon, pakakasalan na kita eh. Bilis mo naman masyado, mag-ipon muna tayo. Kaya nga sabi ko kung pwede lang ngayon na. Kaso ayun nga, pareho pa tayong bata para sa pagpapakasal na yan. Mag-focus na lang muna tayo sa mga pangarap natin sa buhay. Tama. At kapag pareho na tayong successful, tsaka na natin trabahuhin ang future natin. Oo, magandang plano yan. Pero sa ngayon, planuhin na muna natin kung saan tayo pupunta. May gusto ka bang puntahan ngayon? Tara, labas tayo. Sige ba? Sandali, saan ba magandang mamasyal ngayon? Ikaw na bahala mag-isip kung saan mo gusto pumunta. Gusto mo ba maglakad-lakad? O gusto mong kumain, mag-sightseeing? Pwede kong gamitin yung motor sa bahay. Ikaw na bahala. Sorpresahin mo ako. O sige, may alam na ako. Ano, tara? Oo, tara. Si Laika ang first girlfriend ko, Papa Dudut. At ganoon din si Laika na ako ang kauna-unahang boyfriend niya. Nung una ay walang naniniwala sa relasyon naming dalawa. Madami ang nagsasabi na puppy love lamang yon. Sabi pa ng ilan ay hindi raw nauuwi sa happy ending ang first love dahil ang mga first love daw ang nagsisilbi lang na aral para matutong umibig ng totoo ang isang tao. Ang hindi nila inaasahan ang pag-iibigan naming yon na hindi pinapaniwalaan ng mga kaibigan namin ay mas nagtagal pa. Ako ang unang nakapagtapos ng pag-aaral sa aming dalawa ni Laika dahil mas nauna ako sa kanya ng 1 taon. Sa tulong ng mga magulang ko ay nakahanap naman po agad ako ng maayos na trabaho. Noong makagraduate si Laika ay ako naman ang tumulong para makapasok siya sa isang kumpanya. Sa mga sumunod na taon ay mas tumibay pa ang pagsasama namin. Nagtulungan kaming dalawa para maabot namin ang mga hangarin namin sa buhay. Sabay naming inabot ang mga kanya-kanya naming pangarap, pati na rin ang pangarap naming dalawa bilang magkasintahan. Nung umabot ang pagsasama namin ni Laika ng 7 taon ay naisipan naming mag-live-in, Papa Dudut. Isang bagay na hindi na naman noon nagustuhan ng mga tao sa paligid namin. Maganda tong place na to ah. Masarap ang pagkain nila. Masarap 'di ba? Ngayon lang ako nakapunta rito pero marami na ako napanood na reviews online na masarap nga raw dito. Bagong bukas lang ba to? Parang oo. Parang bagong bukas nga lang ata sila. Galing! Makikita mo naman na maganda rito dahil marami ding tao. Mabuti nga maaga tayo nakarating eh. Buti pala maaga ka natapos sa trabaho nyo ngayon. Wala akong masyadong ginagawa sa office kaya maaga rin ako nag-out. Mabuti ka pa. Ako kasi bugbog sarado talaga ako sa dami ng workload ko ngayon eh. Oo nga. Kumusta pala sa inyo? Wala pa rin bang nahahanap na kapalit yung mga nag-resign? Naku, wala pa. Kasalanan to ng mga katrabaho ko eh. Nag-mass resignation ba naman? Bakit kasi? Anong meron? Di daw nila trip yung boss namin eh. Pero kung ako tatanungin mo, masyado lang silang maarte. Ayaw nila sa mabibigat na trabaho. Ang ending, sa amin tuloy napunta yung mga trabaho nila. Mabuti di mo naisipang sumamang mag-resign. Di ko gagawin yun. Maayos na yung trabaho ko eh. Oo, mahirap pero okay na ako sa nakukuha kong sahod sa ngayon. Tsaka marami ring benefits. Laki pa ng tiwala sa akin ng mga boss namin. Kaya naman pala ayaw iwan eh. Siyempre, kung wala namang problema, bakit ako aalis, di ba? May punto ka rin naman. Pero speaking of aalis, wala ka bang planong umalis na sa bahay nyo? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig ko sabihin, total may sarili na tayong mga trabaho, stable naman na yung income natin. Ayaw mo bang bumukod na? Gusto mong magsama na tayo? Oo, parang gano'n na nga. Bakit? Ayaw mo ba? Pwede naman. Actually, naisip ko na nga rin yan eh. Pero Pero hindi ba parang maaga pa? maaga pa ba? Babe, 7 years na tayo. Hindi pa ba okay yun? Ang sa akin lang, malaking pagbabago to sa buhay natin kung sakali. Kailangan natin tong pag-isipan muna ng mabuti. Kung hindi ka pa naman ready, hindi kita pipilitin. Sabihan mo lang ako kung okay na sa'yong bumukod tayo. Kasi ako, gusto na talaga kitang makasama. Ako rin naman. Malaking adjustment to sa relasyon natin kapag nagkataon. Handa naman ako mag-adjust para sa relasyon natin eh. Pag-iisipan ko, babe.
Okay, sige pag-isipan mo pero take your time. Hindi naman kita minamadali. Naisip ko lang na doon na rin naman ang punta natin kaya pwede na natin gawin kung kaya na. Kakausapin ko muna mga magulang ko. Sige, tama magpaalam ka muna. Ano, tapos ka na ba dyan? Gusto mo order na ako ng dessert? Kape na lang para may take out ko. Okay, sige. Waiter! Nung una ay ayaw ng mga magulang ni Laika na bumukod kaming dalawa hanggat hindi pa kami nagpapakasal. Kaso nga lang papadudot ay hindi pa namin kayang ikasal noon kaya naisip naming mag-live-in na lang muna. Kahit marami ang hindi sumasang-ayon ay sinunod pa rin namin ni Laika ang gusto naming mangyari. Pareho na kaming nasa wastong gulang para mag-decide para sa mga sarili namin kaya wala din naman pong nagawa ang mga magulang namin. Isa pa ay kami na mismo ang bumubuhay sa sarili namin kaya nakakatiya kami noon na kaya na naming bumukod mula sa mga magulang namin. Nang mga panahong yon ay si Laika na po talaga ang nasa puso't isipan ko na makakasama ko hanggang sa pagtanda. Kasal na lang noon ang kulang sa amin pero dahil hindi pa namin kayang pumasok sa ganong klaseng buhay ay nakontento na lamang kami sa pagsasama naming dalawa sa iisang bubong. Naging maayos naman po ang pagsasama namin ni Laika. Sa katunayan, Papa Dudut, ay mas nakilala pa namin ang isa't isa ng mas malaliman noong nagsama kami sa iisang bahay. Pero kasabay ng bagong buhay na pinasok namin, unti-unting nagkalabuan ng relasyon na pareho naming nabuo, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagsimula ang lahat noong lumipat si Laika ng trabaho. Hindi na kasi niya kaya noon ang opisinang pinagtatrabahuhan niya dahil sa toxic na boss at kakarampot na suweldo. Lagi siyang stress at overwork kaya naisipan niyang maghanap ng ibang trabaho. Lumipat siya sa BPO industry at doon ay nagiba ang schedule naming dalawa. Sa umaga hanggang hapon ang trabaho ko samantalang panggabi naman si Laika, Papa Dudut. Dahil sa nangyaring pagbabago ay nagbago ang oras ng pagsasama namin. Malimit na lamang kaming makapag-bonding noon dahil magkaibang working schedule namin. Nasa trabaho na si Laika tuwing umuwi ako samantalang papasok na ako kapag uwi siya, Papa Dudut. May oras naman na gumagawa ako ng paraan para kahit papaano ay magkaroon pa rin kami pareho ng oras para sa isa't isa. Minsan ay binibilisan ko na lamang ang umuwi para mahabol ko siya bago mag-start ang shift namin. May pagkakataon naman na sa labas na kami nagkikita bago siya pumasok at bago naman ako umuwi. Mabuti na nga lang noon at nagawa namin ang paraan para magkaroon kami ng parehong day off nang kahit papaano ay may oras kaming magkasama na dalawa. Hindi ko alam, Papa Dudut, pero sa tingin ko ay yun talaga ang dahilan kung bakit medyo lumamlam ang pagsasama naming dalawa ni Laika. Pareho kaming naging abala sa trabaho kaya hindi na namin naaalaga ang pareho ang relasyon namin kahit na sa isang bubong na lamang kami nakatira. Pero kung kailan napapansin kong parang nagiging malamig na ang pagsasama namin, ay isang bagay ang ginawa ni Laika na ikinatuwa ko, Papa Dudut. Oh, babe! Nandito ka pa? Wala kang pasok ngayon? Meron pero nagbago na yung schedule ko. Mamayang 9:00 na yung shift ko. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Pero anong oras na oh? Di ba dapat nagpe-prepare ka na ngayon? Hindi na kailangan kasi naka-work from home naman ako ngayon. Totoo ba yan? Pinayagan ka na magtrabaho dito sa bahay? Oo, nirequest ko yan talaga nung lumipat ako. Wow! Ang galing! Ayos yan! Kasi dahil sa schedule natin dati, nababawasan na baby time natin eh. Ganun talaga, kailangan kumita eh. Marami tayong bills na kailangan bayaran.
Tsaka kailangan din natin mag-ipon para sa future natin. Kaya nga trabaho muna bago bebe time. Pero pwede naman na siguro natin pagsabayin, di ba? Total, dito ko na lang din naman sa bahay. Ay nako Aaron, hindi porket nandito na ako sa bahay, free na ang oras ko. Madami pa rin akong tatrabahuhin kahit na nandito lang ako sa bahay. Ikaw talaga? Pero at least mas mabibigyan na tayo ng oras niyan. Hindi na tayo nagmamadaling umuwi para lang magkita. Tama nga naman. Kaya nga malaking tulong na pinayagan ako mag-work from home. Paano setup nyo ngayon yan? Hindi ka napapasok sa opisina nyo? Paano na yung mga OOTD mo? Paminsan-minsan, tatawagin din naman ako sa office. Depende sa trabaho kasi. Pwede kaming tawagin on-site anytime. Basta sa ngayon, work from home na lang muna ako. Na-excite tuloy ako. Bakit naman? Eh syempre, tulad nga ng sabi ko, madadagdagan na oras natin para sa isa't isa. Hindi mo ba napapansin na nitong mga nakaraang buwan, wala na tayong ibang ginawa kundi magtrabaho? Ang tawag dyan, adulting. Hindi na tayo bata katulad ng dati na marami tayong oras sa mga kamay natin. Yun nga mismo ang ibig ko sabihin, kaya nga excited ako na makita na dito ka na magtatrabaho sa bahay. Makakatulog na ako na mahimbing kasi hindi ko na po problemahin na nasa labas ka pa ng 10 oras ng gabi. Sus? Oo, promise, para ako ma-anxiety attack. Pinipigil ko lang. Hindi mo ba alam na medyo nakaka-guilty para sa akin na mahimbing ako natutulog sa kama natin tapos ikaw, puyat ka sa pagtatrabaho? Pareho din naman tayo eh. Tulog din naman ako habang nagtatrabaho ka. Sa umaga nga lang. Bakit kasi magkaiba schedule natin eh? Hayaan mo na. Ang importante, magkasama naman tayo, di ba? Basta masaya na ako sa ganitong setup natin. Sana ganito na lang forever. Wag naman forever. Ayoko rin naman mapuyat hanggang tumanda ako. Ayoko magmukhang panda. Ay, syempre oo, wag naman. Pero sa ngayon habang busy pa tayo sa pagkayod, sana laging ganito na may oras tayo para sa isa't isa. Tiwala lang. Darating din tayo sa punto ng buhay natin na wala tayong ibang gagawin kundi ang manatili lang sa tabi ng isa't isa. Naks, ang ganda naman pakinggan yan. Sana nga. Sana makuha natin yung pinapangarap natin na yan balang araw. O sige na, magbihis ka na. Ipaghahanda kita na makakain bago ako magsimula sa trabaho ko. Okay, sige. Salamat. Nabuhayan ako ng loob nung nalaman kong nabigyan si Laika ng chance na magtrabaho sa bahay Papa Dudut. Actually, yon daw talaga ang nirequest niya na makapag-work from home siya at mabuti na lang at napayagan siya. Kaya naman kahit napagod ako galing sa trabaho noon ay sinisikap kong magpuyat para masamahan ko siya habang nagtatrabaho siya Papa Dudut. Pinagsilbihan ko siya para maibalik ko ang dating init ng pagsasama namin. Masaya na po ako noon sa ganong klase ng setup namin. Kahit papaano ay napapag-work din naman namin ang mga araw namin. Yun nga lang Papa Dudut. Hindi ko akalain na ang pagkakaroon niya ng work from home na pala ang pagmumula ng problema naming dalawa ni Laika. Wala akong kamuwang-muwang noon sa mga nangyayari. Akala ko ay normal na araw lang ang lahat hanggang sa biglang naabisuhan ako ng kapitbahay naming si Makmak tungkol sa napapansin niyang nangyayari sa loob ng bahay. Pauwi na ako noon sa trabaho nang maabutan ko si Makmak na nagiinom mag-isa sa tabi ng bahay namin. Yon ang laging ginagawa ni Makmak Papa Dudut. 5:00 pa lang ng hapon ay nakaharap na siya sa isang bote ng alak. Noong makalapit ako sa kanya ay doon na niya ipinag-alam ang isang bagay na kinalito ko, Papa Dudut. Uy, Aaron! Kakauwi mo lang? Oh, Makmak. Oo, kakauwi ko lang. Halika, shot tayo! Naku, pas muna ako. Maaga pa ako bukas eh. Halika na, isang shot lang. Pasensya ka na talaga, may... Kaya pagbigyan mo na ako. Birthday ko naman ngayon eh. O eto, isang shot lang oh. Sige na nga, isa lang ha. Oo, eto. Thank you. Birthday mo pala ngayon? Happy birthday ah. Birthday ko pero last month pa yun. Akala ko naman totoong birthday mo na. Pero napashot kita, di ba?
Tsaka, araw-araw naman ako nagse-celebrate ng birthday. Ha? Araw-araw ka umiinom? Oo, bawat inom may celebration yun. Basta pagsapit ng alas 5, ibig sabihin nun, alas 5 na. Kawawa atay mo niyan. Huwag ka mag-alala, tropa kami nitong atay ko. O siya, salamat sa shot. Paano? Maiwan na kita, baka inaantay na ako ni Laika sa loob eh. Sandali. May tatanong muna ako sa'yo bago ka umalis. Ano yun? Pero makmak, ayoko na talagang uminom ha. Hindi na kita pa iinumin. Eh ano yung tatanong mo? May napapansin lang ako. Lagi kaya tang lumalabas sa madaling araw. Saan nagpupunta? Ako? Ba't naman ako lalabas na madaling araw eh, mahimbing na pagkakatulog ko nun. Hindi ba? Eh sino yung... Hayaan mo na. Kalimutan mo na lang yung sinabi ko. Ano nga, sabihin mo na. Sino yung alin? Eto kasi, tuwing nagiinom ako, minsan inaabot ako ng madaling araw. Mga alas 3, ganun. Eh, teka, seryoso? Mula alas 5 ng hapon hanggang alas 3 ng madaling araw, umiinom ka? Oo, bakit naman hindi? Hanggat hindi ako nalalasing, hindi ako titigil sa pag-inom. Para saan pat nag-inom ako kung di naman ako malalasing, di ba? O tapos, anong meron sa madaling araw? May nakikita akong lalaki na lumalabas-pasok sa bahay niyo ng mga ganong oras. Akala ko nga ikaw eh. Hindi ako yun. Ano namang gagawin ko sa labas ng alas 3 na madaling araw? Tsaka maaga ang pasok ko tuwing umaga kaya tulog pa ako ng mga ganong oras. Kung hindi ikaw yun, edi hindi. Ang mahalaga, nasagot mo na ang tanong ko, Dol. Sandali, pero sino nga yun? May lalaki bang pumapasok sa bahay namin tuwing madaling araw? Oo, kitang-kita mismo ng dalawang mata ko. Kailan naman yan nangyari? Maraming beses na. Nitong huli lang kaninang madaling araw. Makmak, ginugood time mo naman ata ako eh. Kung tinatakot mo ako para sabihin ko sa'yo, hindi ako matatakutin. Hindi kita tinatakot. Sinasabihan lang kita sa nakikita ko. Siyempre, bilang kapitbahay concerned din naman ako sa inyo ni Laika. O sige, itatanong ko na lang kay Laika kung may napapansin ba siyang pumapasok sa bahay. O sige, balitaan mo ako ha. Okay, o paano, maiwan na kita ha. Napaisip ako tungkol sa mga sinabi sa akin ni Makmak, Papa Dudut. Wala din naman kasi kaming bisita na nagpupunta sa bahay, lalong-lalo na tuwing gabi katulad ng sinasabi ni Makmak. Maliban sa mga kamag-anak namin na madalang din namang magpakita, ay wala na kaming natatandaang naging bisita namin. Pero para makasigurado ay tinanong ko si Laika tungkol sa lalaking di umano ay nakikita ni Makmak sa bahay namin. Wala ring alam doon si Laika dahil busy rin siya sa trabaho niya. Once po kasi na nag-time in na si Laika sa trabaho ay hindi na siya umaalis sa kinakaupuan niya, kaya imposibleng magkaroon siya ng bisita ng mga ganong oras. Hindi na lang namin problema ang mga sinabi sa amin ni Makmak, Papa Dudut. Hindi rin naman din kasi gaano mapagkakatiwalaan si Makmak dahil kilala siya sa lugar namin na may pagkasinto-sinto matapos siyang iwan ng nobya niya. Nachismis nga rin na nagtutulak din daw siya ng ipinagbabawal na gamot, kaya mahirap ding paniwalaan ang mga lumalabas sa bibig niya. Isa pa po sa araw-araw na pag-iinom niya simula hapon ay kung ano-ano na lamang din siguro ang napapansin at nakikita niya. Ang totoo niyan, Papa Dudut, ay pumasok na rin sa isipan ko na baka nagdadala ng lalaki sa bahay si Laika tuwing tulog ako, pero mas kilala ko po si Laika at imposibleng gawin niya yon sa akin. Kaya naman imbes na patulan ang mga sinabi sa akin ni Makmak ay mas pinili kong pagkatiwalaan si Laika at ipinagsawalang bahala ko na lamang ang lahat, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa mga sumunod na linggo ay nagpatuloy ang normal na routine namin ni Laika, Papa Dudut. Aalis ako ng maaga, papunta ng trabaho at uuwi ng maaga at kahit pagod ay sinusulit ko ang natitirang oras namin ni Laika bago naman siya mag-time in sa trabaho. Hanggang sa isang araw ay muli akong sinalubong ni Makmak. Sinabi niya sa akin na nagbabalik na naman daw ulit ang lalaking nakikita niya. Matapos ang mahabang panahon na pagkawala nito ay bumalik na naman daw siya kagabi. Parehong oras at parehong lugar.
Lagi daw itong pumapasok mula sa likod ng bakuran nila at lumalabas pagkatapos ng halos 30 minuto. Dahil pagod ay kinumpronta ko na si Makmak kung ano nga ba talaga ang gusto niyang palabasin, Papa Dudut. Hinahanapan ko siya ng pruweba pero wala naman daw siyang maipakita dahil wala namang siyang cellphone para makunan sana ang picture ang mga nakita niya. Sinabihan na lamang niya ako na mag-abang ako tuwing gabi. 3:00 daw yon ng madaling araw at minsan ay mas maaga pa pero karaniwan. Pagpatak nga ng 3:00 ng madaling araw ay dumarating ang lalaki. Hindi ko na lamang pinansin ang time na yon si Makmak, Papa Dudut. Hanggang 3 araw ang lumipas. Pagkatapos ng pag-uusap namin yon, ay bigla na lamang akong nagising ng madaling araw at bumangon ako para sana mag-CR pero paglabas ko ng kwarto ay wala si Laika sa working space niya. Naiwan lamang na nakabukas ang computer nito. Nagtaka ako kung saan siya nagpunta at hinanap ko siya sa buong bahay. Naisip ko na baka lumabas lamang siya pero kinutuban na talaga ako noon, Papa Dudut. Pagtingin ko sa oras ay pasado 3:00 na. Lumabas ako ng bahay at inikot ang buong bakura namin at sa isang malaiskinitang parte sa gilid ng bahay sa pagitan ng kusina namin at mataas na pader ng kapitbahay ay nakita ko si Laika na may kasamang lalaki. At yung nasaksihan kong ginagawa nilang kamunduhan ay hindi ko lubos maisip na mangyayari. Noong napansin nila akong pareho ay mas mabilis pa sa magnanakaw na tumakbo palayo yung lalaki. Hindi ko na siya nahabol pa, Papa Dudut, dahil agad akong pinigilan ni Laika. Laika, bitawan mo ako! Sabi, bitawan mo ako! Ano ba? Tama na, nakaalis na siya. Hindi mo na siya mahahabol. Hayop na yon! Tsaka ikaw! Anong ginagawa mo? Ha? Ano to? Ano to, Laika? Magpapaliwanag ako. Pumasok muna tayo, please. Hindi! Hindi tayo papasok! Dito tayo mag-usap! Ano? Dito ba meeting place nyo? Dito nyo ba ginagawa yung mga kalokohan yung dalawa no hinayupak na lalaking yon? Please, nakakahiya sa mga kapitbahay. Ngayon ka ba nahiya? Eh gumagawa ka nga ng kalaswan dito mismo sa bakuran natin eh! Tapos ngayon ka mahihiya? Aaron! Huwag mo ako ma-eron-eron! Sagutin mo ako! Sino yung lalaking yon? Hindi mo siya kilala. O hindi pa kilala mo sa akin! Punta mo! Tuwagan mo! Dali mo siya rito para malaman niya kung sino kinakalaban niya! Parang awa mo na, ayoko ng gulo. Ano? Para kang tanga! Ginusto mo to eh! Dahil kung ayaw mo sana ng gulo, hindi ka maglolo ko! Hindi mo pa pupuntahin dito yung lalaki mo, tapos dito ka magpapagalaw mismo sa pamamahay natin! Ayop ka, Laika! Gano'ng katagal niyo na ako niloloko? Ha? Gano'ng katagal niyo itong ginagawa? Sagutin mo ako! Gano'ng katagal na? Sumagot ka, hindi sasampalin ko yung mukha mo! Aaron, please! Ayaw mo na ba sa akin? Nakukulangan ka ba? Ha? Sa lahat ng mga ginagawa ko? Kaya ka ba naghanap ng iba? Ginagawa ko naman lahat ng pwede eh! Ginagawa ko lahat ng parte ko! Di ba? Sabihin mo sa akin, bakit? Bakit kailangan mo pa maghanap ng iba? Bakit kailangan mo magpaano ka dito sa bahay natin? Kasi gusto ko siya! Yun ba'y gusto mong marinig? Sige, sasabihin ko yung totoo! Gusto ko siya, kaya ako nagawa to! Ah, gusto mo siya? So may kulang nga sa akin, ganon? O anong kulang? Ano bang kulang, Laika? Ano ba yung hindi ko nagagawa na ginagawa niya sa'yo? Ha? Biting ka ba tuwing nagtatalik tayong dalawa? Ano bang meron sa lalaking yun na wala sa akin? Sabihin mo, mas magaling ba siya sa kama? Ano, mas malaki? O gusto mo talaga yung dalawa-dalawa yung tinitikman mo? Gusto mo tawagin ko si Makmak para pagsabayin mo kami? Sigurado akong gising pa yun ngayon! Walang hiya ka! Anong tingin mo sa akin? Ako yung walang hiya? Hindi ba dapat ako ang magsabi sa mukha mo niyan? Ikaw yung walang hiya!
Walang hiya ka dahil binababa mo yung panty mo para sa ibang lalaki habang yung boyfriend mo mahimbing na natutulog sa loob ng pamamahay na sabay niyong binuo. Sino sa atin ngayon ang walang hiya, Laika? Ha? Ngayon hindi ka makasagot. Huwag kang magalit sa akin dahil galit ako sa'yo. Hindi mangyayari to kung hindi mo pinakamot sa iba yung kakatihan mo! Aaron! Saan ka pupunta? Bakit interesado ka? Natatakot ka ba na baka gawin ko rin yung ginawa mo sa akin? Huwag kang mag-alala. Hindi ko magagawa yun sa'yo kasi hanggang ngayon, pinaninindigan ko yung mga pangako ko sa'yo noon na magiging loyal ako. Ang problema lang, ikaw yung hindi tumupad sa usapan nating yun. Ang kate mo! Sa sobrang sama ng loob ko sa nangyari, ay iniwan ko si Laika ng gabing yon, Papa Dudut. Ilang araw akong nakitira sa mga magulang ko nang hindi nagsasabi kung ano ang kadahilanan. Siguro'y napansin na nila noon na may problema kami ni Laika, pero sa halip na magtanong ay hinayaan na lamang nila ako. Matapos ang halos 1 linggo ay nakipagkita sa akin si Laika para pag-usapan ang relasyon naming dalawa. Inamin niya sa akin ang lahat. Ang lalaking nakita kong kasama niya noong madaling araw na yon ay nakilala niya mula sa dati niyang trabaho. Siya rin daw ang dahilan kung bakit umalis siya sa trabaho dahil may nangyayari na sa kanila noon pa. Pinili niyang magpakalayo-layo mula sa lalaking yon pero kalaunan hindi rin niya ito natiis kaya palihim silang nagkikita sa bahay, sa eskinita tuwing mahimbing na akong natutulog. Papa Dudut, nakipag-break sa akin ang araw na yon si Laika at nagawa niyang magloko dahil matagal na raw na walang nararamdaman si Laika para sa akin. Pero sa halip na tapusin ang relasyon namin ng walang rason ay gumawa pa siya ng kataksilan para lamang magkaroon siya ng dahilan para tapusin na namin ang pagsasama. Sinikap ko pa noon na isalba ang kung anumang meron kami ni Laika, Papa Dudut. Nagmakaawa ako sa kanya na ako ang piliin niya. Pero ibang tao na raw talaga ang nasa puso niya. Sobrang basag na basag ang puso ko noon sa puntong wala na akong ibang taong malapitan kundi si Makmak na lamang, Papa Dudut. Uy, Makmak! Aaron, my brother! Ngayon na lang kita ulit nakita lumabas ah. Lumalabas naman ako ah. May trabaho ako kaya hindi ako pwede magmukmok. Ngayon mo lang siguro ako natsyempohan. Halika rito, shot muna tayo. Pwede ba? Sige, samahan kita kung gusto mo. Aba, totoo? Halika na. Ito upuan, upo ka. Salamat. Ngayon lang kita ulit makakasama sa inuman ah. Parang kailangan ko yata nito ngayon. Total, wala naman akong pasok bukas eh. Ba't di ko subukan, di ba? Nakakagamot daw to eh. Hindi ito nakakagamot pero nakakatulong makalimot. Kamusta ka na ba? Heto, sawi. Nabalitaan ko yung nangyari. Sabi ko sa'yo eh, may nakikita akong kababalaghan dyan sa bahay nyo. Pero mas maganda sana kung totoong multo na lang yung nakita ko at hindi totoong tao. Eh di sana, hindi ka malungkot ngayon. Hindi sana kayo naghiwalay ni Laika. Wala na tayong magagawa ron. Nangyari na nangyari. Pero bakit ganun tol, no? Ako yung niloko. Ako yung nasaktan pero bakit handa pa rin tong puso ko na magpatawad? Kasi mahal mo siya at ang pagmamahal, nakakabulag talaga. Kaya siguro hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na babalikan ako ni Laika kahit na alam kong hindi na mangyayari yun. Natural lang yan. Hayaan mo maging malungkot ka muna sa ngayon. Parte yan ng proseso para maghilom ang sugat mo. Pero masabi ko lang sa'yo okay lang magpakabuang sa pag-ibig pero may hangganan yun. Niloko ka at dun pa lang, dapat alam mo na yun na ang katapusan ng kwento nyong dalawa. Pero may tinatawag naman tayong second chance, di ba? Pwede ko naman siyang bigyan ng panibagong pagkakataon basta balikan niya lang ako. Ang tanong, humingi ba siya ng second chance? Kasi kung hindi, wala silbi ang chance na sinasabi mo. Kapag iniwan ka na ng tao, ibig sabihin hindi ka na gusto. Hindi ko talaga alam kung saan ako nagkulang. Hindi ko maisip kung bakit. Hindi ko talaga gets kung ano yung rason niya bakit niya ako pinagpalit.
Walang kulang sa'yo, my brother. Nag-iba lang yung gusto niya, nagbago yung hinahanap niya. Ganun naman talaga ang tao eh. Kapag nakuha na natin yung gusto natin, maghahanap tayo ng panibagong asamin. Ganyan tayo eh, sakim. Pero bakit ako? Hindi naman ako ganun. Kasi nga kontento ka na sa kanya. Ang problema lang natin, hindi siya kontento sa'yo, tol. O yan, tagay mo. Sampung taon. 10 taon yun, tol eh. Alam ko, abot kita ron. Nakakapanghinayang nga naman yun. Pero kung hindi ka na mahal, hindi ka na mahal. Ihiling mo pa yan araw-araw, ipanata mo man yan sa poon o ipakiusap kay Santa, hindi ka na mamahalin ng taong ayaw na sa'yo. Ang sakit, tol. Kaya nga tayo nagiinom eh. Ito muna pansamantala ang gamitin mong gamot dyan sa sugat mo. Salamat. Nandito lang naman ako kung gusto mo na makakausap. Basta tandaan mo, kapag alas 5 na, Alaksin ko na. tama! Oh, tagay pa! Papa Dudut, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matanggap na sa isang iglap ay nawala na sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Hindi ko alam kung papaano ko kakalimutan ang 10 taong pinagsamahan namin ni Laika. Kung siya ay nakaya niyang talikuran ng walang pag-aalinlangan, ako ay hindi ko pa ito alam kung papaano ko sisimulang tanggapin ang lahat. Parang kabiyak na ang turing ko sa kanya, ngayon ay wala na siya sa tabi ko. Para bang hindi na gumagana ang mundo ko. Papa Dudut, nahirapan po ako mag-move on mula sa kanya at naging magkaibigan pa nga kami ni Makmak nang hindi inaasahan dahil siya lang ang naging kaagapay ko nang heartbroken ako. Ngayon ay gets ko na kung bakit araw-araw siya nagiinom. Sobrang laking tulong kasi nito para mabawasan ang bigat na nararamdaman ng isang tao, lalo na kapag hindi mo na ito kayang buhatin. Nagsimula din akong malulong sa alak, Papa Dudut. Dahil yon ang nakatulong sa akin na kahit papaano'y lampasan ang bawat araw na wala si Laika sa buhay ko. Kamakailan lang, Papa Dudut, ay nabalitaan kong ikakasal na si Laika sa lalaking ipinalit niya sa akin. Sa ngayon ay hindi pa po ako handang kumilala ng bagong kapareha sa buhay. Masyado pa kasing malalim ang sugat na iniwan sa akin ni Laika at kasalukuyan pa rin po itong naghihilom hanggang sa ngayon. Paminsan-minsan ay dumadalaw pa rin siya sa isipan ko. Ito ang dahilan kung bakit naisipan kong magpadala sa inyo ng sulat. Nagbabaka sakali akong maging malinaw na ang puso't isipan ko at balang araw ay matanggap ko rin ang katotohanan na wala na talaga kaming pag-asa. Dito na po nagtatapos ang storya ko, Papa Dudut. Sana'y nagustuhan po ninyo ang inyong forever kapuso at kabarangay, Aaron. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Pag mahal natin ang isang tao ay hindi tayo gagawa ng isang bagay na makasasakit sa kanila. Aalagaan natin sila at gagawin natin ang lahat upang tuparin ang ating mga pinangako. Ikaw, kabarangay, paano mo na ipapakita ang pagmamahal mo sa iyong karelasyon? Dear Papa Dudut, may mga pag-ibig talaga sa buhay ng tao na dumarating sa isang pambihirang pagkakataon. Yun bang hindi natin hinahanap o inaasahan, ngunit gumagawa ang kapalaran ng paraan upang ating matagpuan. Yan ang eksaktong karanasan ko sa buhay nang makilala ko si Nico. At yun din ang rason kaya ako napasulat sa inyong programa na Barangay Love Stories.
Pero bago po ako magpatuloy sa paglalahad ng aking istorya, ay magpapakilala muna ako sa mga kabarangay po natin. Ako nga pala si Mariela, 34 years old at taga Quezon City. Nagtatrabaho ako bilang branch personnel sa isang kilalang pawn shop at matagal na akong nangangarap na makapagpadala ng sulat sa inyong istasyon. Magsisimula ang lahat 3 years ago, kung kailan ay okay na ako. Ready na akong tumandang dalaga at ang mantra ko sa buhay ay hindi ko kailangan ng lalaki. Alam mo, buti pa? Ano? Umalis ka. Ha? Saan naman ako pupunta, gago nitong... Gaga ka rin pero dun sa sa dance floor. Sige na, sumayaw ka. Go. Igalaw mo yung katawan mo. Para mawala ang pagiging tensyonado. Enjoy the night. Ubusin ko lang tong iniinom ko tapos sunod ako sa'yo. Ha? Uy, sure ka? Mamaya, umiskapo ka na lang dyan bigla kasi tinatawagan ka na ng jowa mo para mag-check-in. Hoy, shut up. Huwag ka na maraming ebas dyan. Sige na, sayaw na. Go, girl. Enjoy the music. Alam ko kanina mo pa bet na bet magwala sa dance floor. Sige na nga, ito na, ayan. Uy, sumunod ka, ha? Kung hindi, lagot ka sa akin. Oo, susunod ako. Sige na, go na. Bye. Okay. Teka, okay na siguro tong pwesto ko, no? Sakto, ang ganda ng music. Nakakaganda sa bayan. Ay! Naku, pasensya ka na, miss. Halika, tulungan na kitang tumayo. Akin na yung kamay mo, alalayan na kita. Salamat. Nasaktan ka ba? Hindi naman, pero nagulat lang ako. Pasensya na ulit ha, matao kasi kaya hindi kita napansin. By the way, ako nga pala si Nico. Ikaw, anong pangalan mo? Ha? Sabi ko, anong pangalan mo? Ako nga pala si Nico. Ako nga pala yung future girlfriend mo. Ano? I mean, Mariela. Mariela ang pangalan ko. Nice to meet you, Mariela. Papadudot nung nakita ni Feby ang eksena ay agad na rumampa ang kaibigan ko papunta sa dance floor. Hindi para sumayaw kundi para pasimple akong itulak at bungguin papalapit kay Nico. Good catch na raw kasi ito, guwapings at mabango. Kung todo iwas naman akong madikit sa lalaki na noong ko pa lamang nakilala kesyo natatakot ako na baka meron itong kasamang girlfriend na nasa paligid at pag nakita kami ay bigla na lamang akong sabunutan at iskandaluhin. Pero sa awa naman ng Diyos ay wala naman. Bago kami naghiwalay ni Nico ay kinuha niya ang number ko at tinext ako. Doon na nagsimula ang aming komunikasyon. Foreigner si Nico pero lumaki siya sa Pilipinas kaya marunong siyang magtagalog. Masasabi ko na gwapo, matangkad, makisig at malakas ang apil niya. Hindi nagtagal ay niyaya niya akong lumabas para makipag-date. Tapos ay nasundan pa yon ng marami pang date hanggang sa nagtapat na siya ng pag-ibig niya sa akin. Nung naging kami, masasabi ko na isa yon sa mga pinakamasayang sandali ng buhay ko. Sarap ng ganito, no? Hmm? Yung magkasama lang tayo rito sa apartment ko. Nakahiga ka sa lap ko habang nanonood tayo ng paborito nating movie. Ganun. Oo nga eh. Nakaka-relax talaga. Alam mo, sobrang saya ko pag magkasama tayo. Ako rin naman.
Tsaka kahit na nakakaisang taon na tayo, pakiramdam ko kahapon lang tayo nagkakilala. Talaga? Paano mo nasabi? Paano ba? Yung intensity, yung dating ng mga feelings ko kapag kasama kita, katulad pa rin nung nararamdaman ko nung unang beses na nagkakilala tayo. Nung nabunggo kita sa dance floor? Oo. Alam mo, ang totoo, kahit na nasaktan ako ng slight dun sa pagkakaumpog ko kinilig naman ako kasi gwapo-gwapo mo. Kahit kailan napakabulera nitong girlfriend ko. Uy, hindi kaya yun bola. Alam ko naman. Siyempre nagbibiro lang ako. Pero ako rin naman. Ano yan? Na habang tumatagal tayo, mas nadadagdagan yung pagmamahal ko sa'yo. Kumbaga, corny man pakinggan pero araw-araw kitang minamahal. Lalong minamahal. Ikaw yata yun ang bobola sa atin Uy, hindi kaya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Naniniwala naman ako. Ramdam ko kaya na mahal mo ko. Aba dapat lang dahil para sa akin, ikaw na ang babaeng nakikita ko na makakasama ko hanggang mangulubot tayo. Grabe naman yung mangulubot. Pero kailan mo ko planong ipakilala sa pamilya mo? Ha? Paano naman napunta dyan yung usapan? Wala lang. Natanong ko lang kasi kung ako na yung babae na nakita mo na makakasama mo hanggang mangulubot tayo, ibig sabihin may plano ka ng pakasalan ako, tama? Tama. Pero bago tayo magpakasal, kailangan muna nating hingi ng approval ng mga magulang natin, di ba? Okay ka na sa pamilya ko, approve ka na kina mama at papa, pati sa mga kapatid ko. Sama mo na yung mga alaga naming aso at pusa, di ba? Pero ako ba? Tingin mo, approve kaya ako sa parents mo? Tingin ko naman, oo. Kahit na pinay ako? Pero baka magbago pang mga isip nila pag nakilala nila ako. Kaya sana ipakilala mo na ako sa kanila. Paano naman may panahon pa sila para magustuhan ako? Plano ko naman talaga yun, babe. Pero dumidiskarte pa ako Naniniwala naman ako na magugustuhan ka nila. Na ikaw ang makakapagpabago ng puso na nakatali na sa tradisyon namin. Pero babe, kailan nga? Kailan mo ko planong ipakilala sa kanila? Ayokong mangako pero gagawan ko ng paraan. Babe, may tiwala ka naman sa akin, di ba? Oo naman, meron. Siyempre, boyfriend kita. Yun, kaunting tiis na lang muna, babe. Makakatsyempo rin ako, okay? Ang mahalaga, magkasama tayo ngayon. Papadudod sa loob ng isang taon ng pagiging magkasintahan namin ni Nico ay never niya pa akong pinakilala sa pamilya niya. At ang katuwiran nga niya ay hindi pabor ang mga ito na magkaroon siya ng karelasyon na isang Pinay. Sa totoo lang ay nasaktan ako nung nalaman ko ang bagay na yon. At aaminin kong nagdalawang isip pa ako kung ipagpapatuloy ko ang pakikipagrelasyon kay Nico gayong komplikado pala ang kanyang estado. Pero nanaig pa rin ang puso ko laban sa aking isipan nang papasukin ko na sa aking buhay si Nico Papadudot. Ramdam ko naman na mahal niya ako at sincero siya sa kanyang intensyon na ipaglaban sa kanyang pamilya ang aming pag-iibigan. Baka ako lang talaga ang may problema dahil naiinip na ako ng mga panahong yon. Kaya nga agad-agad kong sinaway ang sarili ko at pinakalma. Nagtiwala ako sa sinabi ni Nico na gagawa niya ng paraan at mamadaliin upang maging legal na kami sa kanyang pamilya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot masaya naman ang aming relasyon ni Nico. Malaga siya na klase ng boyfriend. Malambing, kuwela at maginoo. Hindi naman sa pagkukumpara pero ibang-iba talaga siya sa mga naging ex kong Pinoy.
Mabait at magalang din siya sa parents ko at kasundo ng mga kapatid kong lalaki lalo na sa usapang mobile games. Pakiramdam ko ay wala na talagang makapaghihiwalay sa amin. At ako na ang pinakamaswerteng babae sa balat ng lupa nang dumating si Nico sa buhay ko. Kaya nga nangako ako sa aking sarili na alagaan ko ang relasyon namin sa abot ng makakaya ko. At inuunawa ko ang pagkakaiba ng pamilya ko sa pamilyang kinalakhan ni Nico. Umaasa ako na balang araw ay makikilala ko rin ang mga magulang at kapatid niya dahil mahalaga sa akin ang bagay na yon. Gusto ko na kagaya ng pamilya ko ay matanggap din ako ng pamilya ni Nico. Mabilis na lumipas ang 2 taon ng aming relasyon. At hindi pa rin natupad ang pangako ni Nico na ipapakilala niya ako sa kanyang pamilya, Papa Dudut. Pwede pa naman siguro tayong mag-celebrate, di ba? Total, ito na, nandito na ako. Babe, ano pang isa-celebrate natin? Itapos na yung birthday mo. Alauna na kaya ng madaling araw. Mariela naman eh. Nandito na nga ako, wag mo na sanang gawing komplikado ang lahat. At ako pa talagang nagpapakomplikado sa lahat. Eh sino pa nga ba? Alangan naman ako eh, sabi ko nga pwede pa rin naman nating i-celebrate yung birthday ko. Ikaw lang naman yung may ayaw kasi kamo, ibang araw na ngayon. Bakit? Totoo naman ah. Alam mo nakakasama ka na ng loob. Bakit na naman? Ano bang ginawa ko? Nagtanong ka pa talaga kasalanan mo kung bakit tayo nag-aaway ngayon. Sana sinama mo na lang ako dun sa birthday party mo sa bahay ninyo para hindi ko na kailangang gawin pa lahat ng paghahanda na to sa birthday mo. Masasayang din naman pala. Sinusumbatan mo ba ako sa mga ginawa mo? Hindi! Oo! Basta! Kasalanan mo! Ay, nasasabi mo lang yan kasi emosyonal ka ngayon. Meron naman akong dahilan para maging emosyonal, di ba? Buti sana kung isang beses lang nangyari to. Yung kada sasapit ang birthday mo may iwan ako sa apartment dahil hindi ako pwedeng sumama sa inyo kesyo hindi pa nga kasi tayo legal sa mga magulang mo. Eh anong gusto mong gawin ko, ha? Isama ka kahit bawal? Sabi mo gagawan mo ng paraan. Gagawan mo ng paraan para makilala na ako ng parents mo. Oh, ano nangyari doon sa pangako mong yon, ha? Ginagawan ko naman ng paraan ah. Di pa lang ako makatsyempo. Masyado ka namang atat. Sige, atat na kung atat. Pero bakit? Masisisi mo ba ako? Pakiramdam ko kasi kulang ako Na out of place ako kasi ikaw lang ang nakakaalam tungkol sa akin. Nico, ang tagal na natin. 2 taon na tayo pero ni isa sa pamilya mo hindi pa ako nakikilala. Ano? May plano ka ba talagang sabihin na may girlfriend ka? O gusto mo na lang na maghiwalay tayo para wala ka ng obligasyon na ipakilala ako? Ay. Ano? Mamili ka? Ganun. Oh, sige. Ayan. Anong gagawin ko dyan sa cellphone mo? Yan, tawagan mo parents ko, dali. Magpakilala ka. Ipakilala mo yung sarili mo. Sabihin mo girlfriend kita, dalian mo. Yan naman ang gusto mo, di ba? Hindi ka kasi makaintindi. Sinabi ko na sa'yo natutol sila sa relasyon natin. Natsyempo pa ako para ipakilala ka. Pero nagmamadali ka kaya ikaw na, sige dali, magpakilala ka. Pakilala mo yung sarili mo. Tingnan natin kung hindi nila tayo paghiwalayin. Papa Dudut, sumama talaga ng husto ang loob ko kay Nico. Lalo't nakita ko na parang binabaliwala niya ang nararamdaman ko. Isama niyo na rin ang effort ko sa paghahanda para sa kanyang kaarawan at paghihintay na dumating siya. Oo, hindi naman niya hiningi o sinabi na maghanda ako pero gusto ko ngang gawing espesyal ang pagse-celebrate namin ang araw ng kapanganakan niya. Narealize ko tuloy na kahit na ano palang haba ng pasensya at pag-iintindi mo, kahit na sinubukan mo ng lawakan ang isipan mo ay darating ka pa rin sa punto na mapapagod ka na lamang at muling maiinip. Tingin ko kasi walang usad, walang progreso ang pangako ni Nico sa akin na ipapakilala na niya ako sa kanyang pamilya.
Hindi niyo ako masisisi at feeling ko kasi ay hindi ako nag-i-exist sa buhay ng boyfriend ko. Lalo na nga at walang kahit na sino sa mga kamag-anak niya ang nakakaalam tungkol sa akin. Anak ka ng... Until now, hindi ka pa rin pala niya napapakilala sa pamilya niya? Ganun na nga. Tapos ayun, nag-open up ako sa kanya tungkol doon. Tapos nagalit siya. Sinabihan pa ako na atat. Di nagalit din ako. Nakaka-offend kaya. Sinabihan ko siya na mamili siya. Ipapakilala niya ako sa pamilya niya o magbe-break kami. Tapos? Ayun, binato niya yung cellphone niya sa akin. Tawagan ko raw yung parents niya at ipakilala ko yung sarili ko. Sira ulo pala yan eh. Pero ano, ginawa mo ba? Siyempre hindi. Natatakot kasi ako dun sa sinabi niya na paghihiwalayan daw kami ng parents niya. Alam ko naman daw na di sila pabor sa relasyon namin. Na tumitsyempo lang siya para maipakilala ako. Pero nagmamadali raw ako masyado. Girl, 2 taon na kaya kayo, kaya may karapatan ka ng magmadali. Yun na nga. At saka... Tsaka ano pa? May iba pa? Sige na, ibira mo na, sabihin mo na ano ba yan? Hindi lang naman yun yung issue ko sa kanya eh. Marami pa, katulad na lang nung na hindi niya ako pinapost sa social media niya. Sa kahit anong social media account niya, wala. Ay hala. Girl, iba na yan. Ang katwiran niya raw, di lang daw siya pala post pero nung stino ko yung account niya, nakita ko doon na may album pa nga siya sa mga naging ex-girlfriend niya eh. Tapos, alam mo yun, yung kada birthday nila, may pa-edit pa siya na long message. Pero yung sa akin, ni simpleng happy birthday na caption, wala talaga. Hindi kaya sadya yan ng Nico na yan ha? Kasi ayaw niyang malaman ng mga friend niya sa social media na may girlfriend siya. In short, tinatago ka niya. Hindi naman siguro gagawin yun ni Nico. Gaga? Anong hindi? Halatang halata naman sa galawan niya. Naku, alam mo kung ako sa'yo, maalarma na ako. Abnormal na yan, hindi ganyan ang boyfriend. Girl, magduda ka na. Baka may tinatagong baho yung jowa mo. Di ba masyado siyang masikreto? Hindi ko tuloy maiwasang magduda dyan. Papadudot, ayaw ko na sanang i-entertain sa isipan ko ang mga pinagsasasabi ni Feby tungkol sa galawan ni Nico. Pero masama ba akong girlfriend kung hindi ko mapigilan? Naiiyak na lamang talaga ako habang pinakikinggan ang pang-real talk ng kaibigan ko. Ang sakit-sakit sakaling totoo lahat ng mga sinasabi niya. Hindi pa ako handang maging single noon dahil sobrang mahal ko po si Nico Papadudot. Kaya para hindi ako mabaliw ay sinantabi ko na lamang ang mga posibilidad na ganito na ganyan si Nico. Kaya kahit 2 taon na kami ay hindi pa rin niya ako nagawang ipakilala sa pamilya o mga kaibigan niya. Pinagpatuloy pa rin namin ni Nico ang aming relasyon. Nakontento ako sa kung ano na lamang ang kaya niyang ibigay at pinigilan ko ang aking sarili na maghanap pa ng hihigit pa doon, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, nung sumapit ang 3 taon namin sa aming relasyon ay umasa akong magbabago ang takbo ng lahat. Yung banguusad kahit papaano. Hindi na rin kasi bata ang aming relasyon para hindi mag-level up. Hindi naman ako umaasa ng bonggang-bonggang may magaganap. Ang gusto ko lang ay katulad pa rin ng matagal ko nang gusto 2 years ago. At yun ang mapakilala ako ni Nico sa kanyang pamilya. Kaya lang parang hindi na yata mangyayari yon dahil napansin ko na lamang na tumigil na si Nico na mag-effort na mangyari ang mga bagay na yon. Hindi na kasi niya nababanggit kapag tinatanong ko siya. Iniiba rin niya ang usapan. Tapos nararamdaman ko na lang na hindi na siya ganong kalambing. Para bang may nagbago sa kanya na hindi ko mawarian ng mga panahong yon.
Aminin ko sa inyo, Papa Dudut, na natakot po ako. Baka yun na kasi yung tinatawag nilang 3-year itch sa isang relasyon kung saan ay sumasapit yung pagkabagot, yung walang pag-usad at nagsisilabasa ng iba't ibang problema ninyo sa isa't isa. Dahil tapos na ang honeymoon phase ng inyong pakikipagrelasyon. Babe, pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Nababother na kasi ako eh. Bakit? Sa relasyon natin. Sa atin. Nababother na talaga ako. Ano na naman bang problema? Ayan! Anong ayan? Ako? Ako yung problema? Hindi. Oo. Ano ba talaga, Mariela? Hindi ka naman dating ganyan eh. Yung madaling uminit ang ulo. Pero ngayon parang kahit ano na lang ang gawin ko. Kahit ano na lang yung sabihin ko nakaangil ka na kagad sa akin. Inis na inis ka na kagad sa akin. Anong magagawa ko kung kada may gagawin ka, kada may sasabihin ka, nakakainis talaga eh. Saka hindi mo man lang ba naisip yung kagaganyan mo? Kasasalita mo ng kung ano-ano na kesyo bothered ka, may nararamdaman ka. Ultimo kalit-liit ang bagay, may sinasabi ka, sana naisip mo na nakakainis na. Masyado mo na lang binibigyan ng pansin ang lahat ng bagay. Lahat na lang binibig deal mo. Hindi naman ako magkakaganito kung wala naman ako nararamdamang mali, di ba? Nico, hindi ako manhid. Alam ko may nagbago na. Sa atin, sa relasyon natin. Nico, malayong-malayo na tayo sa dating tayo eh. Ewan ko ba kung kailan nag-umpisa to, basta napansin ko na lang, kaya nga kinakausap kita ngayon. Gusto kong malaman kung mahal mo pa ba ako. Kung ano pa bang plano mo sa relasyon natin. Kasi kung tatanungin mo ako kung mahal kita. Oo pa rin ang sagot ko. Sorry, pero nagsinungaling ako. Ha? Nagsinungaling ako sa'yo nung sinabi ko na ikaw na yung babaeng nakikita ko na makakasama ko sa pagtanda. Kasi mukhang hindi na mangyayari yun. Hindi ko na matutupad yung pangako ko sa'yo na pakakasalan ka dahil kailangan na nating maghiwalay. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Mabigat sa akin na gawin ang bagay na to pero wala akong magawa. Naiipit ako sa sitwasyon na wala akong kawala eh. Nico, alam mo hindi ito yung panahon para bigyan mo ako ng bugtong. Bakit hindi mo na lang ako diretsuhin, ha? Bakit ka bigla makikipaghiwalay? Mariela, pinagkasundo ako ng pamilya ko sa ibang babae. Ano? At kailangan kong magpakasal kasi kahilingan yun ng mama ko na may sakit sa puso. Gusto niya na bago siya mawala, makita niya akong kinakasal. At pumayag ka naman. Wala nga akong magawa at wala rin akong kawala, di ba? Tradisyon na yan ng pamilya ko. Ayoko namang biguin ng mama ko. Ayoko na hanggang hukay madismaya siya sa akin. Ayokong isumpa niya ako kasi sinuway ko yung utos niya kaya pasensya ka na, Mariela. Papa Dudut, sobrang sama ng loob ko nang sabihin sa akin ni Nico ang bagay na yon. Pinaasa lamang niya ako at sinayang ang oras ko. Buong akala ko ay siya na talaga ang lalaking makakasama kong tumanda, ngunit bigla na lamang naglaho na parang bula sa kawalan ng pangako niyang yon. Ang sakit-sakit din na malamang ikakasal na siya sa iba at hindi po sa akin. Wala na ako nagawa kundi ang umiyak na parang wala ng bukas nang makipaghiwalay sa akin si Nico. Para akong masisiraan ng ulo ng mga panahong yon. Nung iwan ako sa bahay ng ex ko na walang lingon-lingon ay halos hindi ko kayanin. Kaya agad kong tinawagan si Feby para damayan ako.
To the rescue naman ang kaibigan ko at agad akong pinuntahan sa apartment para samahang humagulhol at magalit sa dati kong kasintahan. Isang linggo ang mabilis na lumipas at hindi pa rin ako okay. 3 araw din akong nag-leave sa trabaho para magmukmok. Pero dahil hindi naman ako mayaman, kinailangan ko nang pumasok para kumayod. Buti na lamang at nandyan si Feby, lagi niya akong nililibang at dinedistract para hindi ko maisip na broken-hearted ako. Tuwing weekend ay nakaugalian na naming gumala at sumubok ng mga bagong restaurant sa QC at isang araw ay nakita ko na lang si Nico na papalabas sa isang motel. May kasama po siyang babae na mukhang walker ayon sa kaibigan ko. Tapos ay ganoon na lamang ang gulat namin nang makita naming nakipaghalikan pa si Nico sa naturang babae bago niya ito pinasakay ng tricycle. Walang hiya ka, Nico! Mariela! Phoebe, anong ginagawa niyo rito? Kami yata ang dapat magtanong sa'yo niyan. Nakita ka lang naman namin nakakalabas lang dyan. Dyan! Sa motel na yan! Huwag mo nang i-deny kasi may picture ako rito. Ebidensya. Bukod doon, nakita ka rin namin na may kasamang babae na mukhang bayaran. At hinalikan mo pa nga bago mo pasakay ng taxi. Akala namin ikakasal ka na. Di ba bawal yung ginagawa mo? O baka naman dun ka sa babaeng yun ikakasal. Tama ba? Siyempre hindi, no? Nakilala ko lang yung kagabi sa... O di huling-huli ka nga! Malandi ka talagang lalaki ka! Umamin ka nga, Nico. Totoo ba talaga yung sinabi mo tungkol sa pinagkasundo ka sa ibang babae kaya hiniwalayan mo ko? Oo, alam ko na wala na tayo. Pero may karapatan pa rin akong malaman ng totoo, di ba? Lalo na't gabi-gabi kong sinisisi ang sarili ko na baka kasalanan ko talaga kaya nasira ang relasyon natin. Na baka sumobra ako. Na baka naging mapaghanap ako, ganun. Oo nga, deserve ng kaibigan ko na malaman ng totoo. Ay, nako! Dami nyo namang arte. Ganyan ba talaga kayong mga babae? Masyado kayong emosyonal, wala naman sa lugar. Anong sinabi mo? Tinatanong ka na maayos ng kaibigan ko kaya sumagot ka na maayos. O baka naman gusto mong makita ang isa pa naming ugali. Gusto mong makita kung paano kami maging bayolente, ha? 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 Ano? Phoebe, tama na. Huminahon ka lang. Hindi! Ang hirap eh! Sira ulo tong ex mong tukmol na to eh! Nanggigigil ako patikimin ng flying kamao ko eh! O ano? Sasagot ka ba? Masusuntok kita! Ay, oo na. Sige na. Aamin na ako para manahimik na kayo. Pagkatapos nito, talo-talo na tayo, ha? Kanya-kanya na ulit, okay? Baliw! Phoebe, please. Sige na. Magsalita ka na, Nico. Ay, nako. Paano ba to? Dami nyo kasing arte pero sige, aamin na ako. Hindi totoo yung sinabi ko sa'yo na pinagkasundo ako ng parents ko sa ibang babae para magpakasal. Wala yun. Imbento lang yun kasi gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Alam ko na hindi ka kasi papayag, lalo sabi mo pa nun. Mahal mo pa rin ako. Pero hindi na kasi kita mahal, Mariela. Ay, mali. Hindi naman talaga kita minahal. Sakto lang. Masaya lang ako kasi nandyan ka. Pinapansin mo ako, inaasikaso. Pinatutuloy sa apartment mo pag kailangan ko. Pero wala naman talaga akong planong makisama sa'yo tapos pakasalan ka pa kaya? Yun din ang rason kaya hindi kita maipakilala sa mga magulang ko. Tsaka wala na rin naman talaga akong mga magulang. Ulila na ako simula pagkabata at tsaka wala rin akong mga kapatid. Sino yung ano? Sino yung mga nasa picture na pinakita mo sa akin na sabi mo pamilya mo? Wala yun, kinuha ko lang yun sa internet. Hindi ko naman nakalain na mapapaniwala ka. Na mauuto kita kaya sinakyan ko na lang. Pinangatawanan ko na lang. Yung ka pala talaga eh! Ha? Aray ko! Ha? Aray! Ang kapal na mukha mo! Uy! Ano ba? Kapal na mukha mo! Sakta ng kaibigan ko! Loko-loko to? Phoebe, tama na. Hindi! Anong tama na? Kulang pa nga yun sa mag-asawang sampal na binigay ko sa siraulong yan dahil sa ginawa niya sa'yo. Hoy! Nico! Ang kapal naman ng mukha mo na paglaruan ng damdamin ng kaibigan ko? Para ko na yung kapatid tapos sasaktan mo lang? Ha? Napakalandi mong lalaki ka! Kapal mo! Tama si Phoebe. Napakalandi mo. Napakasama mo, manloloko ka, manggagamit ka. Buti na lang talaga.
Papa Dudut, isa lang ang masasabi ko, ang kapal na mukha ni Nico na paikutin ako. Napaniwalain ako sa drama niya at bilugin ang ulo ko. Ako naman ay masyadong naniwala at naging utu-uto kaya nahulog ako sa patibong niya. Nakakapagsisi na nagsayang lamang ako ng 3 taon kasama ang huwad na katulad niya, pero pinagpapasa Diyos ko na lamang ang karma na po pwedeng ihatol sa kanya, Papa Dudut. Sa kasalukuyan ay nagmo-move on pa rin ako. Masasabi ko na marami akong aral na natutunan sa karanasan kong ito. May mga araw na nakakausad ako, pero may mga gabi rin na bumabalik pa rin sa umpisa ang lahat. Ganon naman ang paghilom, hindi ba? Hindi diretsong daan, lubak-lubak. Maraming liko at kung minsan ay nakakaligaw. Pero naniniwala ako na makakausad ako at magiging maayos din ang lahat. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-area ang istorya ko sa Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Mariela. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.